Hoy, kumusta kayo dyan? Nagbabalik na naman tayo sa ating reaction video ngayong araw na ito. So, happy Sunday po sa inyo, mga kapatid. So, bibigyan natin ng reaction video itong nakita daw na sinyalis na malapit na ang rapture at ang katapusan ng mundo. So, nakita na ang sinyalis sa Israel. So, alam niyo naman sa Israel ay hindi pa natapos-tapos ang giyera doon sa Hamas at Israel. So, maraming namamatay doon. So, ito na nga ba ang tinatawag na Armageddon? So, itong Armageddon, mga kapatid, ay ito ang digmaan sa Antikristo at mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Siyempre, bababa ang ating Panginoong Hesus at kakampi natin siya dahil tayo ay tapat na mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Itong mga Antikristo, itong mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga taong nagpapatatak ng 666 o Antichrist, siyempre matatalo sila ng ating Panginoong Hesus. So, mula kay sa yung araw, mga kapatid, kung trip mo ang ganitong klaseng video niya at mga ganitong klaseng content niya, ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload niya. So, ilalagay ko dito ang link ng video nito dito sa description box. So, bisitahin niyo, mga kapatid, ang channel ni sa ayong araw. So, napakalulupit, napakagaganda at medyo maguguluhan ang iyong pag-isip mga tungkol sa mga relihiyon, sa mga nangyayari sa mundo. So, yan lang po, mga kapatid, napakalupit, mga kapatid. At wag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At i-click mo na rin ang notification bell whenever na meron tayong bagong reaction video na i-upload sa aking YouTube channel. So, wag na nating patagalin to, mga kapatid. Panoorin na natin. Tuwing nagkakaroon ng conflict sa Israel, ay marami ang nagsasabi na ito ang mga sinyalis ng parating ng katapusan ng mundo. Ano nga ba ang malaking role ng Israel sa sinasabing katapusan ng mundo? At paano natin maihanda ang ating mga sarili sa malapit na pagdating nito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Tumitindi ang mas malaking problema ngayon sa bansang Israel dahil mas lumalala ang mga pangyayari at kaganapan doon. Ngunit hindi na ito bago, sapagkat ang alitan sa Israel ay isang katunayan ng saan mga panahon na mayroong Israel bilang isang bansa ay nagkakaroon ng matinding labanan. Maging ang mga sinaunang mga bansa na kumakalaban sa Israel, katulad na lamang ng mga Ehipsyo, Amalekita, Midianita, Moabita, Amonita, Amorita, Pilistino, Asiryano, Babilonya, Persyano at Romano. Ang bansang Israel ay laging inuusig ng kanilang mga kalapit bansa. Bakit nga ba ito nangyayari? Ayon sa Biblia, ito ay dahil may espesyal na plano ang Diyos para sa bansang Israel. At nais ng Diablo na wasakin itong plano na ito. Ang mapanirang galit ng impluwensya ni Satanas sa Israel ay umatikabo dahil ang ating Panginoong Diyos ay sobrang minamahal ang bayan ng Israel. Ngunit alam niyo ba? So, itong mga kapatid, itong mga taong mamamatay tao, itong gumawa ng giyera sa Israel, so gusto nila ng gulo, ito ay impluwensya ni Satanas. So, ginagawa ito ni Satanas, ginagawa niya itong lahat dahil alam niyang malapit na ang katapusan. So, para marami siyang taong madadala sa impyerno kapag nagkaganon. Kasi alam naman natin na hindi man nanalo ang kasamaan laban sa kabutihan. So, kung nanonood lang ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, sa langit dito sa nagaganap na giyera sa Israel, siyempre malungkot sa kanya. Siyempre tinutulungan na din yung mga tao doon kasi doon ipinanganak ang ating itong Jerusalem at ang Israel. So, isang lugar lang ito, maliit na lugar lang ito, ang Israel, pero marami nang sumubok na wasakin ito. Marami nang sumubok na walain ito sa dahil ito banal na lugar ito. Yung mga iba, yung mga naiinggit. So, hindi nila matatalo itong Israel dahil sa bukod sa mga marami silang kakampi na taga sa ibang lugar at marami din silang mga armas na mga high power na sila lang ang
may ganyan, pero dito sa Pilipinas wala. So dito sa ating Pilipinas mga doon lang din nila doon lang sa ibang lugar sa Israel nila binili ang mga high power ng mga armas, o sa ibang lugar sa Iraq nagtataka tayo kung bakit may mga high power mga armas dito sa Pilipinas, kasi sila umuorder sila yung mga military, mga pulis, o mga gobyerno, umuorder sila ng mga high power na baril dito sa sa ibang lugar para ipadala dito sa Pilipinas para ilaban nila sa mga sa gustong sumakop dito sa ating, gustong manggulo dito sa ating Pilipinas, tulad ng mga NPA, mga ganyan po mga kapatid, mga rebelde. So lalo na itong China, to gusto ng gulo. Siyempre sila ang makakatanggap ng mga kung gaano kalakas itong high power dito sa Pilipinas. So kaya nga itong Israel, mahal na mahal ito ng ating Panginoong Hesus. Ayaw niyang mawala ito sa mapa, ayaw niyang maraming mamatay dito. Siyempre gagawin yan lahat na mananalo ang Israel laban sa Hamas, laban sa mga ibang lugar na kalaban. Ng bansang Israel ay hindi nila kinilala ang Mesiya na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman, iniwan ng ating Panginoong Diyos ang bayan ng Israel simula pa nung batuhin ng mga Pariseo ang unang martir na nagngangalang Stephen sa Biblia na mababasa sa libro ng mga gawa. At ang lahat ng tao na kumikilala sa ating Panginoong Diyos ay sila na ang tinatawag ng mga Israelita, mga taga-Galasya 3:7. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Mga kaibigan, kung tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, tayo ang tunay na mga anak ni Abraham at tayo ang tunay na Israel. Kaya naman kung ating mapapansin, halos patuloy ang mga pangyayari sa literal na syudad ng Israel ngayon dahil iniwan nila ang ating Panginoong Diyos, ang tunay na Mesiya na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang mga nagpapahirap sa Israel ay dumarating at umalis, ngunit ang pag-uusig ay manatili hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kahit ang alitan sa Israel ay isa sa mga indikasyon na tunay nga na malapit na ang katapusan ng ating mundo. Gayon pa man sinasabi sa Biblia na magkakaroon ng malupit na alitan sa Israel sa huling mga kapanahunan. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong tribulation, dakilang pag-aalit at panahon ng hirap ni Jacob na matatagpuan sa Jeremiah 30:7. Narito ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Israel sa mga huling araw. Magkakaroon ng malawakang pagbabalik ng mga Hudyo sa lupain ng Israel na binabanggit sa Deuteronomio 30:3. Ang Antikristo ay magtatatag ng 7 taong kasunduan ng kapayapaan sa Israel na binabanggit sa Isaiah 28:18. Ibabalik ang templo sa Jerusalem, Daniel 9:27. Bibiyakin ang Antikristo ang kanyang kasunduan sa Israel at magdudulot ng pandaigdigang pag-usig sa Israel na binabanggit sa Zacarias 11:16, at ang Israel ay atakihin na binabanggit sa Ezekiel Kabanata 38-39. At ito mga kaibigan ang nangyayari ngayon sa bansang Israel, na sila ay naatake ng iba't ibang bansa, at ang pinakamalala ngayon ay ang pag-atake ng Syria laban sa Israel. Sa wakas tanawin ng Israel si Jesus bilang kanilang Mesiyas na binabanggit sa Zacarias 12:10. Ngunit sa ngayon, hindi nila nakikita ng ating Panginoon Jesus siya ang tunay na Mesiyas. May malaking kaguluhan sa Israel ngayon. Pinag-alipustahan ng Israel, inuusig ng mga kaaway. Subalit ang galit at pag-alipusta sa Israel ay mas lalo pang titindi habang tayo ay papalapit sa huling kapanahunan. At ito na ang simula ng katapusan na binabanggit sa Mateo chapter 24, na tayo ay makakarinig ng mga lingaw-ngaw ng digmaan. Ngunit siguraduhin hindi kayo magugulnahanan, sapagkat ang ating Panginoong Diyos, siya ang makakasama natin basta mananampalataya lamang tayo sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na papasalamat sa inyo sa pagkakataong ito, sapagkat nakikita po namin ang mga senyales na malapit na po ang katapusan ng mundo. Tulungan kayo, Panginoon, na manampalataya sa inyo, at panghawakan po namin ang inyo pong pangako na binabanggit sa Mateo, na hindi niyo po kami iiwanan hanggang sa katapusan ng mundo, basta't kami, Panginoon, ay mananampalataya
tayo sa inyo na kayo ang kumakapit sa amin. Salamat Panginoon at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay magsamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So napakaganda ng pagpapaliwanag ni sa iyong araw mga kapatid, no? So kailangan talaga na maging magbalik loob tayo sa ating Panginoong Hesus. Yung ibang hindi naniniwala, yung hindi, lalo namang hindi naniniwala sa magsabi-sabi na malapit na daw ang katapusan ng mundo, malapit na daw ang rapture. Excuse me. Malapit na daw ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Hindi yan totoo. Sa yan lang, chismis lang yan. Haka-haka lang yan. So ganun ang kanilang iniisip mga kapatid, no? So hindi pa ngayon. Pero malay natin kung darating yan sa susunod pang mga henerasyon. Hindi naman susunod pang taon. Di ba bukas, sa susunod pang buwan, hindi natin alam ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus at ang magaganap na rapture. Kaya maganda-handa tayo at magsisisi na tayo sa ating mga kasalanan. So yung ibang mga tao dyan na mga patraidor, so mabuti lang sa harap, pero hindi mo alam ang nasa isip, traidor para. So ganyan ang ayaw ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus na hindi lahat ng tumatawag sa akin ay maliligtas. Dahil alam ng ating Panginoong Hesus kung sino ang tunay na at tapat na mananampalataya kanya at tunay siyang kinikilala. So yung iba pakitang tao lang, yung iba alam niyo naman yung mga tao diyan, mga ugali diyan, pakitang tao, may pagka-traidor, may pagka-plastic. So ganyan, sila yung mga taong mapaparusahan sa katapusan. So yung mga taong mga ganyan, so hindi yan gusto ng ating Panginoong Hesus kasi wala yan ganyang klaseng ugali, wala yan sa langit So hindi yan tinuro ng ating Panginoong Hesus. Ang tinuro sa atin ng Panginoong Hesus ay magmahalan tayo, huwag tayo maging plastic, huwag tayo maging traidor, huwag tayo papatay. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid. So naubo ako ngayong araw nito. Uminom kasi ako ng malamig na tubig kaya medyo makate ang aking lalamunan. So maraming salamat sa inyong panonood at magbabalik tayo sa ating susunod na ating reaction video mga kapatid. So pagpalain kayo ng mga kapal. Happy Sunday sa inyo at peace out.